Jason, buntis na ako. Ano? Sino ang ama? Si Daddy ba o ako? Ako si Jason, 23 years old. Nag-iisang anak lang ako. Pumanaw na kasi ang mami ko pagkatapos na akong iluwal. Mula noon di na nag-asawa ang daddy ko. Mag-isa lang akong binubuhay ni daddy. Pero di naman siya gaanong nahirapan dahil mayaman naman kami. Businessman ang tatay ko. May sarili kaming restaurant at umaabot na sa 8 ang branch na to sa buong Luzon. Kaya nga habulin ng mga babae ang daddy ko. Bukod kasi sa mapera ito, matikas rin siya at may angking kagwapuhan. Sa kanya nga ako nagmana Hanggang sa isang araw ay may natipuan bigla ang daddy ko. Sabi niya kasi nakikita niya si mami sa dalagang iyon. Nagulat na lang ako nang may bigla na lang siyang inuwi sa bahay. Isang babaeng ubod ng ganda at sexy. Mukhang bata pa ito at nag-aaral pa. Ewan ko ba kung saan niya napulot ang malaanghel na babaeng ito. Oh, anak, she's Gina, girlfriend ko nga pala. Gina, this is Jason, ang nag-iisa kong anak. Hi Jason, nice to meet you. Natameme pa ako saglit nang inilapit na ni Gina ang kamay niya sa akin para makipaggamay. Nice to meet you too. Grabe, ang lambot ng kamay niya. Ngumiti pa siya habang nakikipag eye to eye contact sa akin. Parang anghel talagang bumaba sa lupa itong kaharap ko ngayon. Jason, asahan mo nang palagi mong makikita dito si Gina. Magli-live-in na kasi kami. Ganun po ba? Sige dad. Nga pala, congrats ha. Napakaganda nitong girlfriend nyo. Thanks son. By the way, maiwan ka na muna namin. Mukhang napagod kasi sa biyahe si Gina. Kaya ihahatid ko muna siya sa kwarto namin. Let's talk na lang mamayang lunch. Tinapik pa ako ni daddy sa balikat bago sila umakyat sa second floor kung nasaan ang master's bedroom na siyang kwarto niya. Habang si Gina naman ay lumingon pa sa akin at ngumiti. Nakakaakit ang ngiti na yon, lalo na ang lakad niyang mala beauty queen. Gina is your new mommy, Jason. Call her either mommy or tita. She's 20 years old. Younger than you, right? Pero you should call her like that as respect na rin. Medyo nabulunan pa ako sa nginunguya kong beefsteak nang marinig ko iyon mula kay daddy. Really, napakabata pa pala ng babaeng ito. Fresh na fresh pa at mukhang virgin. While dad was already 54 years old, magsi-senior na siya. Okay dad, I call her mommy na lang since wala pa akong natatawag na ganyan sa buong buhay ko. Umirap sa akin si Gina nang bigkasin ko iyon at saka ngumiti ng malawak. Grabe, parang nakuryente ako. Hala siya, nakakatouch naman yon. May tumatawag na sa aking mami. Bakit po? Di nyo ba gusto na tawagin ko kayo ng ganon? Hindi medyo naninibago lang ako. Pero ang cute niya. Don't worry Gina, gagawa rin tayo ng sarili nating baby para may tumatawag na sa yung mami na kadugo mo talaga. But now, na wala pa tayong anak, you can treat Jason as your real son, mahal. So, pagkatapos namin mag-lunch, nagliw-aliw muna ako sa beach side. Sabado ngayon, so walang pasok. Habi ko na maglakad-lakad dito. Napakasariwa kasi ng hangin at saka napakaganda ng view. Pagsapit ng gabi, ay sabay din kami ni Daddy at Gina na nag-dinner. At pagkatapos nun, dumiretso na ako sa kwarto ko upang magpahinga. Magkatabi lang ang kwarto ko
at kwarto namin ni Daddy. Kaya't kung malakas ang ingay sa kwarto niya, ay rinig na rinig ko. Dahil tama nga ang iniisip ko kanina pa. Naririnig ko na ang sigaw ni Gina na malamang ay galing sa ginagawa nilang kababalaghan. Medyo naiinggit ako. Ang swerte ni Daddy. Ang sexy-sexy ng girlfriend niya. May mga girlfriend din ako dati. Pero di kasing perfect body gaya ni Gina. Habang patagal ng patagal, mas naaadik ako kay Gina. Gustong gusto kong mahawakan man lang ang napakakinis niyang braso. Isang araw ay nag-out of the town si Daddy. Related pa rin sa business namin yung pinuntahan niya doon. Medyo confidential kaya di na niya sinama si Gina. Kaming dalawa lang ang naiwan sa bahay. Bukod sa 3 naming kasambahay. Nasa ground floor naman ang mga kwarto nila. Naghahati-hati sila sa isang kwarto sa baba. So kaming dalawa pa rin ni Gina ang maiiwan mag-isa sa 2nd floor. Nang umakyat na ako sa kwarto ko, ay nadaanan ko ang silid ni Daddy na nakabukas. Nakita ko rin sa loob ang sugar baby niya na si Gina na nagpupunas ng picture frame nila Dad. Nakatalikod siya pero nagagawa niya pa rin akong painitin. Dahil sa umuulbo niyang ibabang parte, atat na atat akong masampal iyon. Pinigilan ko ang sarili ko, pero di ko nagawa. Nagwagi pa rin ang pagnanasa ko sa kanya, kaya't pinasok ko ang kwarto nila at saka marahang isinarado at inilak ang pinto. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya hanggang sa matungo ko na nga ang likuran niya. Agad ko siyang sinakmal ng yakap mula sa likod at saka idinampi ko ang aking labi sa kanyang leeg habang nasa manipis na bewang niya naman ang kamay ko. Nang maramdaman niya ang init mula sa leeg niya, ay agad siyang nagkisay at nilingon ako. Jason, anong ginagawa mo dito? Bitawan mo ako. Mas magaling ako sa kama kaysa kay Dad. Mas paliligayahin kita. Pagbigyan mo naman sana ako. Kahit ngayon lang, uhaw na ako sa'yo. Ano ba, Jason? Bitawan mo ko. Mali itong ginagawa mo. Paano pag nahuli tayo ng Daddy Edward mo? Hindi yan mangyayari. Next week pa uwi niya. Wala naman makakaalam sa gagawin natin. Basta't huwag ka lang maingay. Kitang-kita ko ang 2 beses na paglunok ng laway ni Gina habang sinusubukan galasin ng mga kamay niya ang mga kamay ko sa baywang niya. Mukhang nagdadalawang isip siya, kaya't sinunod-sunod ko na ang paghalik sa leeg niya. Sisigaw pa sana siya, pero agad kong natakpan ang bibig niya. Nung una ay pumipiglas pa ito, pero habang patagal ng patagal ay kumakalma na siya at hinayaan na lang akong gawin iyon nang paulit-ulit sa kanya. Gina, pwede ba? Palingon-lingon ako sa kamang nasa unahan namin. Kitang-kita ko ang pagdadalawang isip ni Gina. Ngunit maya-maya'y tumango na rin ito. Mukhang di niya na rin napigilan ang sarili niya. Hinayaan niya lang akong ihiga siya sa kama. Walang sawang hinawakan at nilamon ang mga kayamanan niya. Kakaiba ang perlas niya. Kaya pala lagi na lang pagod si Daddy tuwing umaga. Nakaka-adik palang bumayo dito. Parang ayaw ko na tuloy matapos to. Tinatakpan ko ang bibig niya dahil di niya maiwasang gumawa ng ingay. Sa sobrang galing ko, maya-maya'y bumuhos na rin ang malakas na ulan. Kaya't binitawan ko na
ang bibig niya at inilapat ang kamay ko sa bundok niya. Sa ingay na ginagawa niya ay alam na alam kong gustong-gusto niya ang ginagawa ko. Nakatulog kami pareho sa sobrang pagod at nagising na lang nang tumama na sa mukha namin ang sinag ng araw. Jason, isang pagkakamali ang nagawa natin. Hindi yun isang pagkakamali. Alam kong uhaw na uhaw ka na rin. Sa isang binatilyo na kagaya ko, di matutugunan ni Daddy ang pangangailangan mo dahil may katandaan na siya. Napababa siya ng tingin habang inaayos ang magulo niyang buhok. Napansin ko ito, kaya tinulungan ko na rin siyang haplusin ang buhok niya. Pagkatapos ng nangyaring iyon, ay nasundan pa ito ng sunod-sunod. Kahit araw, basta't nasa baba ang mga kasambahay namin, ay sige lang sa pagbayo. Hanggang sa makauwi na nga si Daddy, kaya't natigil ang ginagawa namin. Ngunit sa tuwing umaalis naman siya ng bahay, ay ginagawa pa rin namin iyon. Jason, buntis na ako. Ano? Sino ang ama? Si Daddy ba o ako? Ikaw, di ka naman gumamit ng protection, di ba? At saka, nung unang beses mo akong tikman, di naman ako nakainom ng pills nun kasi wala naman dito si Edward. Talaga ba? So, kung ganon, umiinom ka pala ng protection pag si Daddy ang kaano mo? Oo, plano kasi naming di muna magkaanak eh. Kasi tatapusin ko muna ang pag-aaral ko. Pero, paano na to? Pananagutan mo ba ako, Jason? O ipapalabas ko na lang na anak to ng Daddy mo? Gina, akin yan. Kaya pananagutan ko yan. Huwag na nating lokohin si Daddy. Ipapaintindi natin sa kanya na mas bagay tayo sa isa't isa. At ako naman, di ba ang mahal mo, hindi siya? Tumango-tango na lang siya habang nakahiga ang ulo niya sa braso ko. Hinalikan ko naman siya ng marahan sa kanyang noo at saka hinagod ang braso niya. Noong una nagalit sa amin si Daddy, pero wala na siyang magagawa dahil ako ang nakabuntis sa sugar baby niya. Pinalayas na kami kaya't umupa muna kami ng matitirahan. Hanggang sa di na kami natiis ni Daddy, lalo pat nag-iisang anak na ako. Binilhan niya na lang kami ng sariling bahay at siya na rin ang gumastos sa panganganak ni Gina, maging sa kasal namin.